Opinion Mo. Isang oras na programa na magbibigay daan sa mga samot-saring opinyon, kuro-kuro, reaksyon, pananaw at komento ng taong bayan sa mga napapanahong issue. Opinion Mo. Makabuluhang panayam sa mga personalidad at mga eksperto na pinagmumula ng mga balita o sentro ng mga issue. Opinion Mo. Gagabay sa inyo na makabuo ng naaangkop na pananaw sa mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. Opinion Mo. At ngayon, narito ang inyong mga program host. Okay na? Okay na? Okay na, yan. Ayan. So, mga kapartner, again, welcome back ulit sa ating programang Opinion Mo, mga kapartner, kung saan magbabasa na naman tayo ng mga sandamakmak na mga comments, mga kapartner, kasi ngayon pa lang habang binabasa ko at saka nire-review ko po yung mga comments natin. Kasi bakit ko ba nire-review? Kasi nga, mga kapartner, syempre dapat basahin natin. Baka may mabasa tayo mga hindi ka nais-nais dyan dahil grabe na talaga ang mga taong bayan, mga kapartner. Galit na galit, hindi mo alam. Ang init-init na po ng kanilang mga ulo, mga kapartner. At ayan, ako po ulit ang inyong makakasama this afternoon, si kapartner Carla. At marami nagtatanong, saan ka ba ng dalawang araw? Well, mga kapartner, medyo nagbabakasyon. Ay, may bakasyon. Ayan, mga kapartner. At alam ko talaga, no, kamusta naman dyan ang parang marami kasing nagma-message at mga nagka-comment. Grabe yung mga nangyari this past few days, mga kapartner. Kung iisipin mo talaga, parang masasabi mo, Pilipinas pa ba to? Ayan, saan na ba ako? Parang ako nga mismo, no, personally, parang masasabi ko, gusto ko na lang tumira sa Mars. Ayan, mga partner. Kasi 'di ba, parang hindi mo akalain na in this generation, ako masasabi ko talaga na in this generation na makaka-experience talaga ako ng ganitong klaseng government, mga kapartner. Kasi parang naririnig ko sa mga lola at lolo ko po dati, mga kapartner, yung mga naka-experience talaga, yung mga tinatawag nila na people power, yung mga pag-aalsa, na hindi talaga siya, hindi siya, kumbaga, good experience, mga kapartner. Kasi marami talagang, kumbaga, may mga dahas na talaga, kumbaga, yung mga nangyari, mga kapartner, yung hindi talaga nila malilimutan. It's because, yung mga pangyayari that time, sabi na share nga ng lola ko, mga kapartner, no, it was a really hard, mga kapartner. Kaya, sa mga nangyayari talaga, no, kung napapansin nyo, medyo pa yung natin, mga mata, medyo joke lang. O, umiyak ka ba, kapartner Carla? Hindi naman, lang talaga, mga kapartner, hindi lang tayo, kasi alam naman talaga natin, no, si Tatay Digong, mahal talaga yan ng taong bayan. O, marami talagang nagtatanong, ano bang meron kay Tatay Digong? Bakit ba talaga kahit walang mga ayuda, walang pinamimigay ng mga kahit ano-ano dyan, kumbaga magnet siya, kapartner ba? Kapag maraming kang andyan siya, lumalapit talaga ang tao sa kanya. At hindi lang yan mabibilang sa kamay, mga kapartner. Libo-libo pong mga kababayan natin pag andyan talaga yung presensya ni Tatay Digong. Kaya ngayon nga, meron akong post lately bago ako nag-onboard dito. May nag-post si hindi ko nakalimutan ko yung pangalan niya, pero sabi niya, 3 araw na umiiyak yung mga Pilipino kasi hinahanap na yung tatay nila, mga kapartner. Kasi alam naman talaga natin, kaya nga tinawag natin siyang Tatay Digong, mga kapartner. Kasi hindi naman talaga natin biological father, pero parang masasabi natin, being a president, naging presidente siya, mga kapartner, for 6 years, he's being a father at all period talaga. Naging tatay talaga natin siya. Kumbaga, safe ka, parang kung gusto mo talagang mabuhay sa Pilipinas kasi alam mo na may masasandalan ka, may matatakbuhan ka, in times, mga kapartner, na nangangailangan ka talaga, mga kapartner. At alam naman talaga natin ngayon, mga kapartner, na samot-saring mga reaksyon talaga yung mga nakukuha natin, napapakinggan natin, at wala talaga tayong ibang naririnig kundi ibalik si Tatay Digong dito sa Pilipinas. At yun naging panawagan talaga natin, mga kapartner, ng mga sambayan ng Pilipino, mga kapartner. At alam nyo, mga kapartner, no, sa titingin ko din sa mga comments, sa mga ibang post ng ating mga kababayan, kahit mga dati, yung ma-mention ko na, mga kapartner, yung mga dating Lenny na vinovote nila,
they can really see injustice mga kapartner. Kasi sinabi talaga nila na hindi naman talaga kami Duterte, hindi talaga kami hindi kami sang-ayon kumbaga sa lahat ng ginagawa. Pero anong ginawa sa kanya mga kapartner, it's really makikita mo talaga injustice talaga mga kapartner. And then ma-share ko lang din bago sa lahat mga kapartner Ay, nga pala, medyo na-diretso na natin. Sa lahat pala ng mga kababayan natin dyan, mga kapartner, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe po tayo sa ating YouTube channel, mga kapartner, ang DZAR 1026, at ating Facebook page, ang DZAR 1026 SMNI Radio, mga kapartner. Ayan. So, sa ngayon, maraming sabi, wala ka din bang TikTok? Wala pa akong TikTok. Siguro sa susunod. Ayan. Baka pwede ko marinig yung sounds ko dito, yung sa okay lang. Hindi ko kasi siya marinig dito sa loob. Ay, hindi, wala akong narinig dito. O, yan. Okay, maraming salamat mga partner, At again and again, alam niyo pag nakikita ko yung mukha ko, parang namamaga yung pero wala po yan. Lang yan siya. Siguro, mapapaiyak ka ng konti, pero wala lang. Mo na lang, ipagdasal na lang po natin mga kapartner. Kaya nakita natin, di ba, sambayan ng Pilipino yung ginagawa natin, yung prayer rally mga kapartner. Kasi alam talaga natin that prayer is the most powerful weapon talaga mga kapartner. Huwag talaga natin maliitin yan kasi, yun nga, di ba, makikita mo din sa characteristic din ni Tatay Digong mga kapartner nga, very optimism talaga, very positive talaga si Tatay Digong. Kumbaga, salamat sa inyo, palagi pa rin siya ganyan. And then, always siya nire-remind na ginagawa lang nila yung trabaho nila. Kasi to think mga kapartner, PNP at saka AFP yung present doon nung pag-aresto sa kanya. And it was really a painful din siguro being a mga kapartner to think na inalay mo yung buhay mo, binigyan mo, malaki na yung sahod nila noong panahon ni Tatay Digong. And then, ginawa lang naman niya yung trabaho niya. So, palagi kasi talagang sinasabi ni Tatay Digong yung sa verse ng Ecclesiastes mga kapartner, yung na-share ko din last time, na there's really time for everything. So, yun nga, sabi niya, yung pinaka-latest message na yung nasa airplane po siya mga kapartner na meron talaga to siyang kanang kumbaga, kinalaman regarding sa law and order noon. So, hindi naman talaga lahat sang-ayon dun mga kapartner. Pero, yun, parang siya, confident siya sa sarili niya na kaya niyang harapin. Huwag tayo mag-worry. At palagi nang po talaga natin ipagdasal ang kanyang kalusugan mga kapartner. At ayan na nga mga kapartner, So, kamusta naman sa lahat ng ating mga kababayan dyan? Sa lahat ng ating mga, mga loyal na mga viewers sa ating YouTube channel, sa ating SMNI Radio, mga kapartner. Okay, ito basahin ko lang muna bago tayo dumako sa ating punto de vista this afternoon. Ito nga, ang dami kong nababasa yung mga meron ditong galit na, may nagmura na, oo. At always po natin i-remind mga kapartner na wag lang po tayo magmura, wag tayo gumamit ng mga hindi kaaya-aya na mga pangalan na alam na natin mga kapartner kasi para mabasa po natin ang lahat ng mga comments. And then mga kapartner, sabihin niyo po kung saan kayong dako ng Pilipinas mga kapartner. Ayan, para malaman po natin kung saan aabot ang 20 pesos. Hindi, joke lang. Kung saan aabot ang ating broadcast mga kapartner. Ayan, sabi naman ni Tassie Labo, advance happy birthday Tatay Digong and more blessings. Ay, hindi naman birthday. Ay, oo. Oo nga pala. Ayan, kay Tatay Digong, if I'm not mistaken, mga kapartner, March 28. Ayan. Sabi naman ni Mercy Ansel, syempre hindi maliban sa Pilipino si Tatay. Ang mga yan ay walang alam sa mga pangyayari sa bansa. Mga hawak nilang documents ay hindi credible, may halong politika. Sabi naman ni Virginia Perez, si Marcos ang nagkanulo kay PRD sa Banyaga. Kusang nag-request si Marcos sa ICC na labasan ng arrest warrant si PRD Traidor ang Marcos. Sabi naman dito ni Joselina Perea na grabe, ang yung emoji niya, iyak, grabe yung iyak niya, Grabe corruption, krimen, droga, kawawa mga kabataan. Na biktima ng droga po sa pamilya, isang patay sa droga, isang recovery. Ibalik ang war on drugs. Now, please po. Sabi naman ni Joselina, okay, Perea, sabi pa niya, we need Tatay Digong, we need Duterte para sa bansang Pilipinas. Alam niyo mga kapartner, so nangyari pag-aresto ni Tatay Digong, tapos napunta siya doon sa The Hague mga kapartner sa Netherlands. Para kang para kang nawalan din ng tatay. Kumbaga yun sa family ba? Parang nawalan ka ng tatay, parang iniwan ka ng tatay. Kasi mapapansin mo, napakasakit talaga mga kapartner. At dadama talaga yun sa mga Pilipino, yung pain
nung nawala talaga si Tatay Digong. Kaya yun yung naging panawagan talaga mga kapartner na ibalik si Tatay Digong dito sa Pilipinas. Actually, marami ding mga government officials mga kapartner na naglabas din ng kanilang mga sentiments mga kapartner hinggil sa nangyari na hindi talaga sila naging masaya. May iba naman na nalungkot daw. Hindi mo nga alam kung nalungkot ba. Pero hindi kasi enough yung words lang eh. Yung parang palagi mo sinasabi na awa ka, umiiyak. Hindi yun enough eh. Dapat with action talaga yun mga kapartner. Sabi naman dito ni Duterte Pinay Loyal 28, hello po. Ayan. KOGC at sa ating Pastor Senator Apollo C. Kibuloy at sa comment section supporting po from Beijing, China. Mabuhay po kayo. Sabi naman ni Tansoy Kapon, salamat masaya kami dito. Kayo Hong free tickets pasasalamat with FPRRD with OFW. Sabi naman dito nagpapa-shoutout naman si Hegasori Wasureta. Yan, meron po siyang mensahe, laban people for PFPRD, laban-laban lang po. Sabi naman ni Vilma Sally, hindi kami sang-ayon litisin hatulan si Tatay Digong. Tama lang ang ginawa ni Tatay Diggs para safe tayong lahat mga kapartner. Ayan, meron nagpapashot. Ayun ako. Marami. Chill lang kayo mga kapartner ha. At sisikapin ko pong basahin ang lahat ng inyong mga komento sa loob lamang ng 1 oras mga kapartner. Kung gusto niyo pa akong mag-overtime, okay lang din yan mga kapartner. So, ayan mga kapartner, no? Yun nga yung latest update natin mga kapartner, no? Na andun na po ang ating Vice President Sara Duterte kasama po si Attorney Harry Roque at si Senator Robin Padilla dun po sa The Hague, Netherlands mga kapartner. Ayan. Okay. Ay, may nagalit pa dito. Tagal ko daw basahin yung Okay, chill lang kayo mga kapartner ha. Ayan mga kapartner. So, wag na tayong patagalin pa. Ano ba ang ating punto de vista this afternoon? Ayan ang ating punto de vista this afternoon. Sang-ayon ka ba na litisin at hatulan si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng isang dayuhang korte? Hindi dito sa Pilipinas. Sa ibang bansa mga kapartner, sang-ayon ka ba? Alam mo yung word na hatulan, litisin, no? Yung hatulan at saka litisin, no, mga kapartner, parang it seems na naririnig ko yan sa mga gumagawa ng krimen. Yung grabe talaga yung krimen na ginawa. Pero ngayon, pag nababasa mo, na-experience ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, masasabi mo, napakasakit talaga siya mga kapartner. Kasi para sa lahat, kahit sabihin nyo, kasi ano na naman kayo, Duterte kayo, ganyan-ganyan. Hindi. Alam naman talaga natin mga mamayang Pilipino na ginawa talaga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang trabaho. Oo. At alam naman talaga niya na, syempre, dadating din. May times naman talaga mga kapartner. There's really a time for accountability mga kapartner. But, we always said mga kapartner, kaya nga 'di ba na nakinig ako doon sa paliwanag ni Sas Surgando Sasot mga kapartner kasi maraming Pilipino na hindi talaga nakakaintindi mga kapartner. Marami ding lumabag sa batas kumbaga, lalong-lalo na doon sa paghuli ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya it's best no kasi si kapartner Sas din naging suki din natin yan no na geopolitical analyst mga kapartner na hinimay-himay talaga niya, pinaintindi talaga niya ano ba yung nilabag ng PNP at saka ng AFP sa pag-aresto ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Knowing mga kapartner, dahil pala sa ICC mga kapartners, yung rules, yung batas kumbaga, yung proseso, kapag nahuli, nung nahuli, the time na nahuli si Tatay Digong mga kapartner, hindi sa dapat dinala doon sa Villamor Air Base. Dapat mga kapartner sa Supreme Court. Dapat humarap siya doon sa mga hukuman, mga kapartner, dito sa Pilipinas. And by proseso yan. Pero nakita mo, nagmamadali. Hindi mo alam. Bakit nagmamadali naman to? Parang may lakad. O, diba? So, nakikita mo, parang, hindi mo, bakit ka nagmamadali? At saka, alam mo, mga kapartner, no? Masasabi mo talaga, may ano pa ba tayo? May batas pa ba tayong sinusunod? Oo. Yun lang din yung parang kulang, mga kapartner. Yun lang din yung parang, sa atin yung parang ma-educate tayo sa mga batas natin dito, sa konstitusyon natin dito sa Pilipinas, mga kapartner, which is, klarong-klaro na nilabag naman talaga nila yun, mga kapartner. Pero willingly, sumama si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kasi sabi naman talaga niya hindi naman ako natatakot dyan, kasi in the first place, wala akong kasalanan. So, yun nga lang, mahirap mapagtripan na. Kayo na ang bahala, mga kapartner. At dahil dyan, basa-basa tayo ng mga comments dito, mga kapartner. Okay. Sabi naman dito sabi ni Myrna D, billions of no child of our best, the best
president ever. Sabi naman ni Warda1234, ako rin. Sobrang iyak ko, palagi ko pinagdasal na makauwi sa Pilipinas. At marami ako nakikita mga kapartner ng mga sambayan ng Pilipino mga kapartner na halos nang gagalaiti talaga sa galit. Kumbaga yung picture ni ano, alam nyo na, gusto nang sunugin yung iba sa Bisaya pa, gusto na lang gipabarang na nila mga kapartner. Pero at the end of the day mga kapartner, let's just keep on praying. And ano lang muna tayo maka-partner, kalma lang naman tayo. Yun din yung panawagan ni Mayor Baste Duterte kasi 'di ba, kagabi din may nangyari na sinasabing ni raid. Actually maka-partner witnessing sa lahat ng mga kapulisan that time na inarasto si PRRD doon sa sa NAIA mga ka-partner, yung mga shield full battle gear. Bumabalik talaga sa aking alaala mga ka-partner yung 16 days KOGCC. Exactly ganun talaga mga ka-partner ang nangyari. Oo. Tapos, yung pumunta din doon, may mga bali-balita, hindi naman natin alam, kinukumpirma pa naman natin to, diba? Yung mga kumakalat lang naman siya ng mga na i-raid yung bahay ni Tatay Digong doon sa hindi ko alam nakalimutan ko ng subdivision yung mga partner in Davao na yung mga tao din nagbabantay, ganun din doon sa KOGC mga partner, walang tulog din kasi nagbabantay. Ayan, anong ibig sabihin? Actually, sobrang lakas na yung boses ko dito. Wala na. Ayun. Okay. So, nawala na ako. Saan na ako ngayon? Christian, sabihin mo saan last word. Joke lang, makapartner. So, tapos sabi, pumunta doon si Mayor Baste Duterte, makapartner, at naging panawagan niya na huwag kayong kalma lang muna tayo. At pinapauwi pa nga niya yung mga nagbabantay doon na voluntarily sila nagbabantay dahil mahal na nila si Tatay Digong. Pero so, hindi kami uuwi. Dito lang kami. Kahit anong mangyari, dito lang kami. See? You can see their mga partner. Kumbaga, ang mga Duterte, especially Tatay Digong, they don't really need money. Kumbaga sorry for the word, ipakaon ka ba para lang pumunta ka, maniwala ka, hindi. Kaya marami nagtatanong, ano bang sinasabi nga nila? May gayuma talaga ito si Tatay Digong. May gayuma siguro. I can say gayuma, pero yung servisyon niya sa taong bayan, yung pagmamahal niya, yung pagtulong niya, genuine kasi siya mga kapartner, wala siyang kapalit na hiningi or anything. At especially, hindi talaga siya corrupt. Kaya yun yung hindi yan siya mabayaran ng kahit trillion pang pera, billion pang pera ang nakawin mo dyan para ibigay, para lang sumunod sila, iboto ka. Dutertes don't need that. Oo. Kasi pag andyan sila, nakikita talaga ng taong bayan na nagmamahal talaga. Sila talaga yung isa sa mga totoong nagmamahal sa bayan, mga kapartner. At marami ding nagsasabi, mga kapartner, na hala, si Tatay Digong wala na, nandun na sa paano na yung PDP laban ganyan. Magpapatuloy po yan, mga kapartner. Kaya nga, di ba, meron tayong isinasagawa rin ng mga prayer rally, mga kapartner. Ayan. So, invited po kayo all, mga kapartner. Pagdasal po natin si Tatay Digong. Ano bang mangyari? Kasi mamaya, 9 p.m. mga kapartner na Philippine time, yung pre-trial po niya dun sa ICC. So, witness po natin yun lahat, mga kapartner. Not just because siya si FPRRD, pero alam natin, mga kapartner, na siya, Pilipino siya di ba? Supposedly, dapat dito lang siya. Pero, tingnan mo ang ginawa ng administrasyon na ito, mga kapartner, di ba? Okay, sabi naman dito ni Tess Diodoro, Lord Jesus Christ, please protection and justice para kay Tatay Digong Duterte, wala silang ginagawang masama. Okay, sabi naman ni Elenita Guiomard, bring back home FPRRD. Okay, dito po to, nagbabasa po ako sa ating YouTube channel, baka magtampo na naman sila. Sabi naman dito ni Melissa Altar, okay, sa lahat ng mga viewers natin dyan sa lahat naman Team Live, Team Replay, Team Bluetooth, hello po sa inyong lahat, sa ating mga mga minamahal na mga OFWs out there, hello po sa inyo. Magandang hapon. Ayan, sabi naman dito ni Melissa Altar, kaya mahal ang taong bayan si Tatay Digong kasi ramdam mo ang serbisyo niya, siya lang talaga ang tunay na may malasakit. Ayan, from Singapore po siya. Hello sa inyo dyan. Sabi naman dito Warda 1234, ayaw kong makita mukha niya. Uy, silang kayo, kapartner. Sabi naman ni Lucy Dries, always watching po from Israel, laban Tatay Digong. Magandang hapon po sa lahat ng mga OFWs dyan sa Israel. Kamusta po kayo dyan? Kamusta po ang panahon dyan? Anong oras na po dyan, mga kapartner? Okay, sabi naman ni Jerry Gambong, watching from London, from Felicitas Arisga, hindi po ako sang-ayon ma'am, from Masbate. Hello, from sa lahat ng mga kababayan natin dyan sa Masbate. Sabi naman dito, si Warda123, watching from Oman. Sabi naman ni Ufalok TV, kini si
Okay, meron siyang mga... Torre Maribel Fajardo ang sumira sa imahe ng PNP. Okay, sabi ni Joselina Peria, so ano man ang hinaharap ni Tatay Digong ngayon, higit siyang pagpalain ng Diyos sa pagmahal niya sa bayan. Pilipinas, okay. Sabi naman dito, oy, Ufaluk TV watching from South Korea. Hello sa iyo dyan. Ano nga yung good morning ng South Korea? Ano nga yun, Korea, sa good morning? Baka may makapagturo sa atin dyan ng mga matatalinong mga technician natin kung ano, good morning ng sa Korea. Okay? Bilisan nyo. Okay, sabi na dito from Marilo Doloho, watching from Dubai po, political lahat ng mga pangyayaring ito. Uy, sabi daw niya, hindi daw politika. Sabi niya, ano daw, English kasi yun eh. Parang wala siyang kinalaman sa politika kung baga ganyan. Sure? Tapos alam mo mga partner, Jung, ano yan? Hindi ako marunong. Hindi ako marunong magbasa. Sige na lang. Sa mga Korean dyan, good morning, good afternoon, good evening, hello everyone. Okay, sabi naman dito ni... politika lahat ng mga pangyayaring ito. Pagigipit sa mga Duterte kasi matatalo sila. Pray for Tata and Duterte family. Sabi ni Selena Perea, hero ng bansang Pilipinas si Rodrigo. Sabi ni Purification Lacson, good PM watching from Rome, Italy. Time 10:10. Oh! Palakpakan natin kasi perfect attendance at nakikinig ka sa mga instructions. Sabi nga ni Sas Rogando Sason, makinig kasi kayo sa instruction, di ba? Kasi kayong dapat read instruction. Jal ba yan? Jal? Jomo. Ay, naku, baka pagtawanan mo ko na. Alright! Sabi naman dito, 10 daw doon sa Italy. Dapat malitis sa labas ng bansa dapat mauwi. Dapat sang-ayon ka pala. Dapat siguro hindi malitis sa labas ng bansa. Si Tatay Digong, dapat umauwi na siya sa bansa. Sinilangan natin. We love you, Tatay Digong. Bring him back. Love you, Tatay. Sabi ni Cruz Marie, Solidad, my best president PRD in the Philippines. Vote PDP laban. Solid team. Duterte laman tayo. Sabi naman dito ni Joselina Peria, adios hasta pronto. Sabi ni Felicita Arisga, sana mabalik na si Tatay Digong sa Pilipinas dahil kahit matanda na si Tatay Digong, kaya kahit boses niya lang marinig. Mintag, ano ba yun? Hindi ko naintindihan. Okay, sabi ni Mirna, ang isang mabuting presidente hindi niya deserve itong ginawa ng government ngayon. Sabi ni Elma Bueco, ang masakit pa kaban ng bayan ang nagagamit laban sa mamayan. Sabi ni Rosary of the World Sacramento, KOGC, one of the most decent, honest, humble, dignity, integrity. Maraming salamat po, okay? Sabi naman dito, Terpe, na hindi. Sabi ni Rachel Tagap, from UAE, lahat po kami dito sa UAE, nagmamahal kay Tatay Duterte. Si BBM pababain na. Kasuhan. Okay, sabi naman ni Clarita. Ay, nawala siya. Okay, sabi naman dito ni Norma Kidilig, OFW ako, ay support Tatay Digong. Bingkay 1, watching from Australia. Hindi ako sang-ayon na litisin siya ng dayuhang korte pero wala na tayong magawa kasi pinagkanulo na siya doon. Sana po madepensahan siya ng gusto ng kanyang mga abogado. Let's pray mga kapartner, no? It's really, ako din, nakakalungkot honestly, no? Kahit sabihin nyo, kasi kay Duterte kasi hindi mga partner kasi naging presidente kasi naging presidente kasi siya, ginawa talaga niya yung dapat niyang gawin as a president. Even though kasi when you say war on drugs, may war ba na walang namamatay, walang dumanag na dugo, ganyan nga mga partner. At kilalanin natin, sino-sino ba yun? Tapos sinabi na, ang dami-dami namatay. Kaya bibigay ka ng listahan, sino yung pinatay. Hindi sila makaproduce. Sabi naman dito ni Filomena Villanueva, magaling talagang explain si Sas. Marami kaming matutunan sa kanya, na intindihan namin yung paliwanag niya sa pag-aras si PRRD. Okay, sabi naman ni Luz Vlog, hindi kung may sala si Tatay Digong dito sa Pinas. Sabi ni Rachel Tagap, ICC Pilipino ba kayo nakikialam kayo sa Pilipinas? Sabi ni AV Japanese Girl, walang jurisdiction ang foreigner. White supremacy problems po. Bring Tatay home. We love you, Tatay Digong. We also support Pastor Tatag po. Maraming salamat. Sabi ni Lynn Dubai, good day po. Watching from Dubai. Sabi ni Julia, Sir Edmar, totoo po ba kay Sas sagot na mag-sign petition? Nag-send po kami. Sige. Ask po natin yan. Okay, sabi naman ni Palugod Vincent, laban lang po Tatay Digong. Watching from Riyadh, Saudi Arabia. Sabi naman ni John,
Ang bilis, nawawala agad yung mga ano nyo, mga ano. Okay, sabi ni John Salonga, watching all the way from Ireland. Sabi naman ni Len, hi ma'am, the most trusted media I watch every day. We stand for Tatay Digong, watching from United Kingdom. Maraming salamat po. Sabi naman ni John Edgebodge, hindi po ako sang-ayon ma'am dahil functioning ang ating saligang batas. Okay, sabi naman dito ni Nicole Sanchez, Marcos betrayed Filipinos, Carolina TV Cat. Yan. Duterte, we love you. Tatay Digong, stay safe po from Tokyo, Japan. Okay. Dito naman tayo sa ating mga... Okay, dito naman tayo sa ating mga comment mga kapartner sa ating Facebook page mga kapartner. Kanis sila ni Uniola, ano lang yung sabi niya? Dili. Wala nang sabi-sabi pa, dili. Okay. No. Sabi ni May Pakialam Ako. Ay, ang ganda naman ng pangalan niya. May Pakialam Ako. Ibig sabihin pakialamera. Joke lang. Sabi niya dito, yes, dahil halos lahat ng hukums at justices ay appointed ni Duterte kaya walang maasang hustisya at ang ICC ay matagal na pinag-aralan ang kaso kung papasaba ito sa crime against humanity. Dapat lang talaga. Sabi ni Rolando Ranay, it's a big no. Sabi naman ni Alicia kasi hindi ko po ipagkanol ang kapwa Filipino. Filipino dapat, alam mo, yun na nga eh. Reading your comments, no, ano talaga siya, no? Masakit talaga siya isipin dahil, parang, kumbaga tayo sana ang magtatanggol ba, pero, hindi naman talaga tayo kasi, si Marcos lang naman yung ano, 'di ba? Pero in general, kasi Pilipino siya, sana naging Chinese na lang siya, no? Sana mga partner. Oh, marami akong nababasa mga partner during the time na na-arresto si FPRD. Marami na pwede pumunta na lang ako sa Pluto, pwede na ako sa Mars, pwede na lang ako sa ibang planeta. Ayan mga kapartner. Sabi naman ni Sally Reese, hindi ibalik siya sa Pinas. Wala siyang kasalanan. No? Nag-warning na yan si PRRD nga mag-surrender kayo bago pa man mahuli ang lahat. Ginawa lang niya ang kanyang tungkulin bilang presidente or bilang ama ng bansa Pilipinas at maayos bakit siya ang magdudusa. Sabi naman ni Jerry Guevara, no, should be here at malinaw din sa ICC rule yan. Ang kaso may connivance at baka money involved because as we all know, ICC assets are freezed by Donald Trump. They need funds to go on. Sabi naman ni Jing, ibalik si Tatay na buhay. Kasi if hindi, maraming mananagot. Lahat ng ayaw kay Tatay ay may... Grabe na. Uy, wag naman wag naman magmura. Parang gusto mo nang magdala ng ano ba, ayan. Okay, sabi na, kasi may mga problema naman mga kapartner, pero wag natin siguro daanin sa dahas. Let's pray na lang po mga kapartner, ha? Huwag ka magmura, Jing, ha? Ikaw talaga, di ko talaga babasahin yung comment mo dito. Sabi naman ni Ronnie Manalo, oo, dahil walang patas na hustisya sa Pilipinas. Double standard, selective justice. Gumagana lang ang batas kung laban sa mahihirap. At least sa ICC mabigyan ng patas sa paglilitis, mahatulan ang may sala at maabswelto naman ang inosente. Sabi naman the critics, Philippine justice system is a joke and being violated by foreign entity. This is a sign of a weak country that cannot stand its sovereign state. For those Filipino don't know about it, you just lap your face with your own nagmura na siya dito. You just value the addict people than the innocent who are the victims. What a shame of this government, diba? As what Tatay Digong said, mga partner, no? Sa mga interviews niya, mga talk to the people niya dati, mga partner na, you care about the human rights, but I care about the human lives. Sana, no, yung mga taga-ICC, no, parang in layman's term, gusto ko din na, parang sige, andun na si Tatay Digong, malilitis na naman talaga siya kasi andun na siya sa Netherlands, sa The Hague. Sana naman maging fair talaga sila enough. And kilalanin naman nila nun kung may napatay naman talaga. Kilalanin nila bakit siya pinatay. Anong case niyan? Kasi drug addict yan. Kumbaga, nang rape yan ng mga inosenteng bata. Sino bang mas importante? Yung na-rape o yung... Diba? So, tapos sasabihin nila, hindi to tungkol sa politika. Pag sure, diba? Kaya nga, diba, nung na-explain nga ni... Sasurgando Sasot mga partner. Alam naman talaga natin, hindi naman talaga natin alam na, hindi naman talaga sinasabi mga partner na alam talaga natin yan, lalo na yung mga process sa ICC mga partner pag-aresto, doon talaga na-explain talaga niya mga partner. Ay, may nagsabi, pa-explain naman ka-partner. Sige, tawagin natin si ka-partner Sas. Okay, sabi naman dito ni Josephine Jardolina Joaquin, no, kasi dito lang sa Pilipinas, hinahatulan ang taong nakagawa ng anumang hindi tama sa kapwa. Dito nangyari, kaya dito dapat litisin kung saan nangyari ang krimen, doon din
iimbestigahan. Paano pupunta dyan ang mga nagreklamo? Hindi naman pwedeng imbestigahan dyan sa Netherlands tapos ang language dyan, kakaiba. Ibalik na lang ninyo si Tatay Digong dito at sumama kayo. So, okay, dito kayo mag-usisa ng mga nireklamo sa kanya para maintindihan nyo ang totoo. May mga translator naman yan sila mga kapartner. Pero ano yung idea mo, medyo sa akin lang, medyo pasok siya, no? Pero mahal sigurong pamasahe. Well, ginastusan naman daw ng government, so okay. Sabi naman dito kayo mag-usisa ng mga nireklamo sa kanya para maintindihan nyo ang totoo. Kunin nyo na lang yung binayad sa inyo ni, oy, may ano na siya. Okay. Sabi naman ni Leonoria Pagilinan, big no! May sariling batas ang Pinas. Kung nakagawa siya ng pagkasala, kasuhan nyo. Di yung ipamimigay nyo pa sa dayuhan ang dating presidente. Senior na yon, may sakit pa. Kaya nyo bang sagutin lahat ng mga mangyayari sa kanya doon? Dapat kasuhan din lahat ng may kaugnayan sa pagdadala sa kanya sa ibang bansa. Sabi naman ni Brent Ace Pabuaya, send back home Duterte. Ano pang silbi ng Pilipinas kung ipaubay natin sa kanila si tatay? May sarili tayong batas bilang mga Pilipino kaya dapat ibalik nila si tatay ng matiwasay. Kung hindi, may gagawin daw siya. Alam niyo mga partner, parang mga nagbabasa dito, gusto nilang mag-manifest, gusto nilang gusto na nilang, anong tawag dyan? Lumabas dito sa comment section, tapos manggulpe, lahat na lang ginagawa. Yung iba, binabarang na talaga. Okay, sabi naman ni Diana Abaya, di ako maka-Duterte, pero ito di siya Duterte. Para fair time, baka sabihin nyo lahat ng binabasa nyo Duterte. O, ito meron, si Diana Abaya. Sabi niya, mga ka-partner, di ako maka-Duterte. Pero sana dito ay litisin. Masakit na sa ibang korte pa ang maghahatol sa kanya. Correct. Kung may nahahatulan nga ng bitay sa ibang bansa, gumagawa pa ang gobyerno ng paraan para makabalik. Ngayong gobyerno ang siyang pumapayag na kunin ang Pilipino sa bansa, ano na? DOJ. Sabi niya. Sabi naman dito mga kapartner ni Victoria Garcia, pwede yan litisin sa ICC kung hindi tayo kumala sa ICC noong 2019. Pero umalis na tayo kaya ganoon din litisin. Buti siguro alisin na ang Supreme Court dito sa bansa natin. Wala namang silbi pala. Pangalawa, hindi dumaan sa tamang proseso ang pag-arrest kay Duterte. Dapat kung may warrant ipakita sa publiko, diba? Totoo palang sinabi nila na kidnapping siya maituturing. Kasi nga, yun naging explanation ni Sas Rogando sa mga kapartner na yung hukuman dito ang magsasabi mga kapartner kung ipapadala ba siya dun sa ICC. Pero ang nangyari kasi, the time na naaresto po siya dun sa airport, dinerecho po siya sa Villamor Air Base mga kapartner. Kaya, doon pa lang foul na talaga mga kapartner. At saka dapat talaga si Sas mag-lecture para malaman, para maintindihan talaga ng mga sambayan ng Pilipino. Ano ba talaga itong mga nilabag, lalo na po yung mga nasa AFP at saka PNP mga kapartner. Okay, sabi naman dito ni Bata Maas ka. Hindi alam nyo yung mga personal na matagal na panahon na balitaan nila ang nangyari. Kaya Tata Digong nakaisa para magbigay suporta sa pamilya Duterte. Ayan mga kapartner. Sulu, Basilan, Davao, Cotabato, Zamboanga. Yes, kung maipapakita natin mga kapartner, yung mga prayer rally na mga ginagawa natin mga kababayan sa iba't ibang panig ng Pilipinas mga kapartner, kung maipapakita natin. Ayan. Makikita nyo po talaga mga kapartner, ang daming mga taga-suporta. Yan wala yang ayuda. Wala yang ayuda, wala yang pinamimigay. Wala yang artista na kakanta dyan na, hey, di ba? Alam niyo na. Yan, wala yan. Dahil po yan sa pagmamahal nila kay Tatay Digong. At gusto po nila talagang panawagan nilang ibalik talaga na buhay si Tatay Digong mga kapartner. Ayan, dito naman tayo sa ating YouTube channel. Oy, maraming salamat sa mga maraming nanood sa atin. Maraming salamat at sinamahan niyo ako. At hindi ako nag-iisa ngayon mga kapartner. Okay, sabi ni Lindo Bay, pag magsampa tayo ng kaso, punta tayo sa ICC, libre daw private plane. Talaga? Okay, sabi naman dito ni John Salonga, kaya binigay si PRD para matakpan at hindi mapag-usapan. Iso ni tunay na Pilipino ako, sabi niya, tanong lang kung pwede kasuhan din ang piloto sa eroplano, connivance. Tanong po natin yan sa mga eksperto mga kapartner. Sabi ni Manny Marlon, galit ako sa ginawa sa administrasyon ngayon. Buti na lang, nasilayan ko na naman
Sinong nasilayan niyo? OFW watching from Bergamo, Italy, mabuhay. Hello, magandang hapon sa iyo. Kamusta ka naman dyan? Sabi naman dito parang Chinese or Japanese character. Grabe ang ginawa nila, may karma din yan. Sabi ni Ting Carol, basta Sabi ni Yolanda Pablo Agabon, inalik si Tatay Digong. Ano yung inalik? Hindi ko maintindihan ha, pasensya na, okay? Sabi naman dito ni Duterte Pinay, bantayan ang bahay mamaya kasi Friday ngayon at nandyan na daw si Tore. Naalala nyo yung KOJC Friday yon. Oo. Mahilig sila sa madaling araw. Alam mo yung ganong senaryo talaga, yung parang pagkasunod-sunod na feeling ko may mga sila playbook, diba? Tapos may sinusunod. Ganon talaga exactly yung ginagawa nila sa KOJC. Yung hindi pa sila sumusugod mga kapartner, makikita mo pa nagja-jogging. Pag sinasabi na naman, yung PRO 11 sila sabi, hindi, lang yan, may exercise lang daw ginawa. May tabs na nagtitikin ng mga sasakyan. Wala, may may ibang yan. Pero, June 10, yun mga kapartner, nakita naman talaga, nakita yon ng buong sanlibutan mga kapartner. Kaya hindi mo na lang alam kung totoo pa ba yung mga sinasabi o nagsisinungaling na mga kapartner. Ito, nagtatanong lang ha. Oo. Naku, baka Mr. Chica mga kapartner. Okay, sabi naman dito ni Libra, 0926, ibalik si Tatay Digong na buhay kasi wala siyang kasalanan. Ginawa niya lang panunungkulan niya as a real leader, father of our land. Sabi ni Alas Copas, napakaswerte natin na meron tayong tatay na totoong may pagmamahal sa ating lahat. Kaya mga ka-partner, alam mo, masasabi kasi natin na wala na tayong kasi doon na si tatay, ganyan. Hindi, may pag-asa tayong mga ka-partner sa darating na halalan. Ayan. Alam na natin mga ka-partner kung anong dapat at sino at hindi iboto mga ka-partner. Ano pa yan siya clear pa yan siya mga ka-partner sa sikat ng araw. Alam mo na kung sino ang dapat maluklok talaga dyan sa pwesto ngayon mga ka-partner. Marami pa. Hindi natin alam kung marami pa bang gagawin na Basta lahat, alam natin kung sino dapat i-vote straight natin mga ka-partner. Yung mga may malasakit sa bayan, may mga sense of service, yung hindi corrupt, lalo na yung hindi corrupt mga kapartner, importante talaga hindi gahaman sa pera. Kasi saan ba, alam mo mga kapartner, saan ba talaga nagmula yung mga ganitong mga scenario, yung nangyari kay Senator Aspirant Pastor Apollo C. Kibuloy, yung nangyari sa SMNI, yung nangyari ngayon, pag-aresto kay dating Rodrigo Roa Duterte, mga kapartner, kayo mismo ang tatanungin ko, wala pa, maniniwala ba kayo mga kapartner that there's nothing to do with political, di ba? Parang, di ba? So, parang masasabi mo rin, mga kapartner, it really boils down to corruption talaga mga kapartner. Kumbaga, pera-pera na lang ba tayo dito? Di ba? Dapat, as a leader mga kapartner, dapat may paninindigan, yung may resibo na, may nagawa na at may magagawa pa. At for sure mga kapartner, sa mga line-up po talaga, alam natin yan mga kapartner, na meron talagang mga tao mga kapartner o mga leader. Yung iba kasi ayaw na tawagin na politika. Ganyan. Huwag niyo kung tawagin politika kasi pag politiko nakakarindi na sa tenga eh. Pag sinabi mong leader, yun talaga leader. Like Tatay Digong, leader mga kapartner. May nagawa na. Alam naman talaga natin, like Senatorial Aspirant Pastor Apollo C. Kibuloy mga kapartner, wag na tayong lumayo pa. Alam naman talaga natin yung nangyari sa kanya. Oo. Pero despite all of that, ang ganda ng plano niya para sa ating Pilipinas mga kapartner. So, parang sa nangyari sa pag-aresto ni Tatay Digong, parang enough na siguro natin na ma-witness natin na grabe na tong Pilipinas, wala na tayong rights, hindi na tayo wala na tayong karapatan. Kumbaga, kinuha na tayo, hindi mo alam kung may sinusunod pa ba na batas? Alam ba talaga nila ang batas? Ayan, nagalit na si Kapartner. Hindi po akong galit. Ganyan lang talaga ako magsalita. Okay, sabi naman dito ni Suzette Tonong, vote straight tayo PDP laban sa mga kababayan. Okay, sabi naman dito ni GB Vlog, sama ka madam. Sabi ni Duterte Pinay, remember last week ang daming dumating na pulis dyan with battle gear. Ayan, sabi ni Yolanda Pabrago, sorry malabo mata ko, sana ibalik si Tatay Digong. Okay, ayan. Okay, dito naman tayo sa mga nagko-comment sa ating Facebook page mga kapartner. Ano nga ulit yung natin, kasi para sa mga latecomers, ano nga ulit yung punto de vista natin this afternoon? Punto de vista ng bayan.
Ayan, sang-ayon ka ba na litisin at hatulan si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng isang dayuhang korte? 'Di ba? Minsan nga masabi natin, parang minsan minamaliit na lang tayo, pero hindi. Iba yung Pilipino. May ibubuga po tayo mga Pilipino. Hindi ko naman sinabi na, lumaban tayo sa tamang maging patas tayo. Kumbaga, daanin natin sa legal lahat, pero alamin natin yung mga do's and don'ts. Yung mga proseso na tama talaga dapat gawin. Huwag yung Sa bagay, may masasabi, baka may mga timeline, baka may hinahabol sila na oras, pero mga kapartner, we will not forget, may Diyos talaga na nakakakita sa lahat. Yun talaga, may Diyos talaga nakakakita sa lahat. Siguro masasabi natin, may mga nagpo-post na nagsasabing, may Diyos pa ba? Bakit inahayaan niya to? Well, everything happens for a reason, everything happens for a purpose. Hindi naman siya magbibigay ng problema mga partners na alam niya na hindi makakayanan ng isang tao like Tatay Digong. Makayang-kaya niya yan. It's just like a matter of time, mga kapartner. Kaya nga, di ba, may mga sundalo din na nag-repost at nag-post sila. Alam na nila yung significant bakit sila binigyan. Kasi si dating Pangulong Duterte dati, lalo na sa mga military, mga pulis, mahilig siya magbigay ng relo. Hindi siya katulad ng isa. Hindi nga ng relo, ay ibigay. Kasi, it's really a matter of time, everything. So, parang nasabi niya doon na, alam ko na bakit niyo pala kami binibigyan ng relo. So, masasabi mo talaga no na, in God's time, mga kapartner. Ayan, sabi naman dito sa ating YouTube channel, okay, sabi ni Enrique Sarcamento, ayan, sabi ni Dakila si Tatay Digong, I love you, Tatay. Sabi ni Ermita Reyes, hindi po ako sang-ayon. Sabi naman dito sa atin, mga kapartner, bilihing barato dito. Big no, basa din kayo sa sinabi ni late Miriam Defensor Santiago about batas na dapat titisin muna sa sariling bansa. Dadaan sa tamang pa. Hindi, sinakay agad eh. Tapos makita mo pa doon si Kitty Duterte, mga partner. Parang feeling ko, parang full blood na, alam mo to, Duterte talaga to kasi agila-agila. Yung protection talaga yung tatay niya. Sabi naman dito ni Dominador Ignacio, you all thought you all knew better. Rule of law is better than Supreme Court. You are already good. Lalo na that person from Davao is too much. You guys are awesome. Go come to EDSA. Okay, nanawagan na siya. Sabi naman dito mga kapartner Sheena Lin, akala ko ba 30,000 namatay? Yan ang paratang ng mga komunista at ni Trelling. Kaya kailangan iakyat sa ICC. So bakit ang inihaing kaso ng ICC ay 43 lang yung nakalista na biktima? And puro pa mga drugis sa Ayan. Kayang-kaya ng Supreme Court natin litisin yan. Sabi naman ni Divay, Hasim Mamantal, no, big no. Ako ibalik siya sa lupang sinilangan. Di na po nakapahinga si PRD. Maawa naman po kayo sa kanya. Wala naman po siyang ginawa ang di maganda sa bansa natin. Pansin ko lang nung siya ay Presidente Kampante Tait Malaya. Ngayon magulo na talamak na ang patayin. Bakit dyan unahin ng Pangulo natin solusyonan yung korupsyon? Sa Pinas yan ang unahin sana ng presidente natin sa kasalukuyan. Sabi naman dito ni Ryan Bartolome, kung ganyan ang mangyayari, tanggalin na ang justice system dito sa Pinas. Sayang lang ang pera at budget at pasweldo sa kanila. Sa ICC na lahat ng paglilitis. Benenta na tayo ng mga mamumuno. Dito naman tayo sa ating post, mga kapartner, sa ating YouTube channel. Sabi ni Leia 1432, hindi walang karapatan ng dayuhan sa kanya. Sabi naman ni Eduliamor Mercarel, sabi hindi makagulo tayo. Tatay Digong, Rodrigo Roa Duterte, solid kababayan, ipagtanggol natin si Tatay Digong. Stay strong and safe always. Healthy, more power, and God bless you. Sabi naman dito ni Kevin, hindi siya dapat litisin sa ibang bansa, dapat sa Pilipinas natin. Sabi naman ni ANC 5572, kung maaari lang naman sana hindi dahil Pilipino ang biktima niya o nag-akusa sa kanya, pero sa isang banda siguro ipanahon na rin ang gumalaw para hindi na mas maging
magulo dito sa Pinas at walang bahid politika ang judgment. Sabi naman dito ni Mary, hindi walang karapatan ng dayuhan sa amin, FPRD, at isa wala siyang kasalanan, ginawa lang maayos ang bansang Pilipinas. Yung siya pa ang presidente namin 2016 until 2022, Tatay Dig, sa taglang, dito kami nagmahal sa iyo, Tay, we love you. Ayan, OFW from Hong Kong, mga kapartner. Okay, sabi naman ni Crosangcro San, okay lang kung ang mangga taong hindi makuha ang justice dito sa ating bansa at kung may pera naman tayong naagribado. Okay, sabi naman dito sa atin pa, isa pa, sabi naman ni Tolitz Marawitin Magalona, kahit ordinaryong Pilipino, hindi papayag na makialam ang ibang bansa sa atin. Ibig sabihin yan, weak talaga ang justice system natin dito. Bakit kailangan pa doon litisin si FPRD sa ICC? Wala namang jurisdiction ng Pilipinas sa Pilipinas. Sabi ni Jinky Fatima, no, may Korte Suprema tayo sa ating bansa. Dapat doon litisin ang kaso. Kaya nga may Supreme Court sa Pilipinas para sa ating bansa mismo gawin ang paglilitis. Binaliwala nila at minaliit kakayahan ng Supreme na maglitis ng kaso. Kaya sa ibang bansa nila dinala. Parang binentang Pilipinas at karapatang pantao natin mga Pilipino sa ginagawa nila. Okay, marami pa tayong mga kaparte habol natin to. Sabi ni Gemboy Kamaligan, yes, kung totoo ang pagkakasala, pero kung sa 170/20 ang lalaban, para sa akin it's a big no, 70 kumpara naman. Ano mathematics? Okay, sabi naman dito ni Yolanda Ibanez, I surrender all to our God Father. Only God knows what is planned for the dating presidente. Sabi naman dito mga kapartner ni Clyde Valera Fortunado, no, dito lang sana sa Pinas, wala naman siyang kasalanan, ginagampanan lang niya pagkapangulo niya. Okay, dito naman ihabol natin dito, sabi naman dito ni Simon Bautista, kumpirmado ba si Harry Roque isa sa abogado ni Tatay Digong? Sabi ni MS World Vlog, kawawa yung family ni Tatay Digong, di na ginalang umiyak, mga OFW dito sa Hong Kong, kaya love natin si Tatay Digong. Okay, sabi ni Lindo Bay, no, meron tayong jurisdiction sa Pinas, gumagana. At yan mga kapartner, no, as much as I want, nabasahin po ang lahat ng inyong mga comment, pero we don't have enough time kasi nga, thank God it's Friday. Kaya pala ka-partner Carla eh. Okay, sabi naman dito, basahin ko lang dito sa ating YouTube, sa Facebook page natin sa ating live, kay Ans Alco, hindi ibalik nila dito si Tatay Digong. Sabi naman may kaalamig, sige lang ma'am, naapaman 2020, ilaha pa karon antos lang usata. Sabi ni Liza Abdullah Ulam, watching from Kuwait. Sabi ni Client Blasruca, watching from Dubai, Tatay Digong, we love you from UAE, mahal na mahal ka namin. Okay? Sabi naman, ayan, okay, sabi ni Ren Sander, asan ang dalawang official ng Philippine? Magulo na tayo, bakit walang maramdamang mga yun? So, may hinahanap po siya mga kapartner. Okay, sabi ni Duterte Pinay, sinisipon na ako. Oh, sige, wag ka na mag-iyak, para di ka sipunin. Kaya ayoko nang panoorin yung panghihila sa pamilya Duterte sa Villamor. At yan mga kapartner, no? Sige lang mga kapartner, patuloy po tayong manalangin. Ayan, yung naging panawagan po mga kapartner, no, ng mga pamilyang Duterte na ibdalangin po natin ang health ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at mamaya sa kanyang pre-trial dun mga partner dun sa ICC. Syempre, andito lang naman tayo. Wala tayong ibang gagawin mga partner is sana malamdagan ba sa Bisaya enlighten sila mga partner na they can see the yung pagmamahal talaga ni Tatay Digong para sa bansa mga partner. At sige lang mga partner, alam ko ngayon yung mga hearts natin and minds are broken-hearted because of what happened sa ating dating Pangulo at pinakamamahal nating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya sa lalapit na eleksyon mga kapartner, yun yung palagi lang sa babawi tayo. Alam niyo na mga kapartner ha, kitang-kita na yan kung sino ang iboto at hindi dapat iboto mga kapartner. At once again, maraming salamat po sa pagsama niyo sa akin sa isang oras sa ating pagbabasa ng mga comments na may mga kasamang galit, di ba? Dahil sa mga nangyari mga kapartner. But always atin lang, magdasal tayo, mag-attend tayo sa lahat ng mga prayer rally na gagalapin mga kapartner. At, yan, opinion mo wala na ako opinion mo mga kapartner from Mondays to Fridays po yan, from 5 p.m. at 6 p.m. po yan. At see you next week mga kapartner. Paalam! Samot-saring opinyon, kuro-kuro, reaksyon, pananaw at komento ang inyong natunghayan dito sa Opinyon Mo. Muling pakinggan sa mga araw ng Lunes hanggang Biyernes sa ganap ng alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Dito lamang sa DZAR 1026 SMNI Radio.